Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bala, saan dito ba? Tatlong airport personnel, kabilang ang kanilang bisor, sinibak sa pwesto matapos magwala ng umunoy tanimbala sa NAIA. Mga sangkot pinagsosori. Malacanang, handa raw sakaling magkagulo kapag ipinaaresto ng ICC si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Man na spare din, no? VP Sara Duterte ayaw na mag-endorso ng kandidato dahil nabudol na raw siya noong 2022. May sagot naman dyan ang Malacanang. Nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Is it not the other way around? Lalaki sa La Union nang harang ng sasakyan at naglabas pa ng itak sa gitna ng kalsada. COMELEC, pinatawag ang writers at producers ng Batang Quiapo. Bakit kaya? At ang kasalan sa wedding booth na nauwi sa totohanan. Sinibak na sa pwesto at pinahihingi ng tawad ang tatlong airport personnel na sangkot sa umunoy tanimbala modus sa NAIA. Pati ang Malacanang pinaiimbestigahan na ang insidente. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Bala, saan dito bala? Wala naman. Pakiano niyo po? Wait lang. Rosary. Binulatlat ang bag ng senior citizen na si Ruth Adel sa boarding area na NAIA Terminal 3 noong Huwebes. Kahit nakalampas na sa huling screening, pinuntahan sila ng tatlong airport security officers. May dala raw kasi siyang basyo ng bala. Teka lang, Sobra ano pa? kayo? Ano? May report ko kayo. That's too much po. That's too much. That's too much. Mami, O baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. Pero matapos ang higit 5 minutong kalkalan, walang nakuhang bala sa pasahero. Yes or no? So hindi nga po kami. yung last day ko lang kaming x-ray dito man para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell, parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Kalakaran. Ang malala, nagtatawanan pa ang mga personnel na tila walang naabala. So hindi nga kami. Sa huli, nakasakay naman ng ginang kasama ang kanyang anak pa Vietnam. Agad sinibak ni Transportation Secretary Vince Dizon ang tatlong airport personnel. Alam ko mahirap mawalan ng trabaho, lalo na ngayon. Napakahirap ng buhay. Pero sana po, we are sending a message loud and clear to everyone in government and everyone in the DOTR, everyone in the airport. The President will not tolerate this sort of behavior, and neither will we. Mali rin daw ang mga personnel na hinabol pa ang pasahero matapos makaraan sa screening. Yes or no? Once you are screened and cleared by the screener, you're done. Hindi ka pwede yung, ay, hinabol ka tapos biglang haharasing ka. Hindi pwede yun. Ipasisilip ng DOTR kung anong pwedeng pagbabago sa mga proseso at protokol sa pag-iinspeksyon ng mga bagahe. Ayon sa ginang, gumaan ang kanilang kalooban sa aksyon ng DOTR. Pero dahil sa insidente, apektado na raw ang masaya sana nilang bakasyon. Naalala ko nga ho lalo na pag nakahiga na ho ako, hindi ako makatulog. Lagi ko naiisip yung pangyayari. Imbis na marami kami mapupuntahan, ito ho, nag-aalala kami. Ang dami naming itinerary na pupuntahan, pero yung iba hindi na ho namin napuntahan. Dumulog din sa wanted sa radyo ni Senador Raffy Tulfo ang mag-inang pasahero. Hindi sila nag-sorry, hindi nag-apologize. Tinatanong na po namin sila. Bigla lang po silang tumalikod. Pero before that, nung sinabi po ng mother ko na susumbong ko kayo kay Kay Sir Tulfo, sabi nung ganun. Ang Sir Raffy, sabi ko, tumawa pa po. Dito hiniling ni Senador Raffy sa DOTR na magbigay ng apology letter ang mga personnel sa naabalang pasahero. Again, sir, for the second time. So, kailangan po may apology letter na matanggap? Opo, we will send the apology letter po formally from me and Undersecretary Bisnar.
para maklaro sila kasi mali mo, baka mamaya kung wala apology letter in the future, pwede gamitin against them. Tama po, tama po. Dahil sa insidente, napapraning ang ilang pasahero sa NAIA. Naglalagay tuloy sila ng plastic wrap at tape sa bagahe. Nakita ko sa Facebook na tinutusok ko yung zipper. Ayoko naman po magkaroon ng aberya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Wala pang kumpirmasyon ng ating pamahalaan tungkol sa nilabas daw na arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sakaling meron na nga at ipadaan ito sa Interpol, handa raw sumunod ang ating pamahalaan. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Yung sa ICC or something, matagal na akong hinahabol ng mga Handa raw tanggapin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kapalaran niya sakaling may inilabas ngang arrest warrant laban sa kanya ang International Criminal Court. Sinabi niya yan sa isang pagtitipon sa Hong Kong kahapon. Pero giit ni Digong, ginawa niya lang ang lahat para sa katahimikan ng Pilipinas. Kung ganito man talaga ang swerte ko sa buhay, okay lang, tatanggapin ko yan. Wala tayong magawa hulihin tayo kung ikulong tayo. Kaya lang, meantime mag-contribute kayo, bas kayo $5, $10, para paglabas ko sa presuhan, pagawaan ninyo akong monumento katabi ni Rizal. Si Rizal may hawak na libro Akin. Pinalaga naman ang Malacanang pahayag na yan ni Digong. Siguro po ang pagdedeklara ng isang tao na hero, dapat hindi po siya ang nagsasabi nun. Taong bayan ang magsasabi kung siya ay naging hero at paggawan siya ng monumento. Wala pa ring plano ang Malacanang na makipagtulungan sa ICC. Pero kung idadaan nila sa Interpol ang request, makikipagtulungan daw ang ating pamahalaan. At kung magkaguluman, kapag inaresto si Duterte, handa dyan ang gobyerno. Huwag na lang po sanang maging matigas ang ulo ng ibang taong bayan para pigilan to, katulad nung nangyari sa panahon po ng pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Maging ang Department of Justice at Philippine National Police, wala pa raw natatanggap na impormasyon tungkol sa arrest warrant kay Digong. Itinanggi rin ng PNP ang ulat na inihahanda na ang aabot sa 7,000 pulis para tugisin at arestuhin si Duterte. If there will be request for police assistance in implementing these warrants po, then the PNP is obligated to honor that obligation under the principle of reciprocity. Paliwanag ng DOJ, merong National Central Bureau sa ilalim ng PNP, National Bureau of Investigation at Bureau of Immigration na humahawak sa mga kaso ng Interpol. Ito raw ang maaatasan magproseso sakaling ilabas na nga ang arrest warrant kay Duterte. If ever there are instructions from the Interpol, and of course dahil nag-sign po tayo sa international agreement na yan, we are bound to oblige and to respect that. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang Office of the Prosecutor ng ICC lalo't mahalaga raw ang confidentiality para protektahan ang kanilang investigasyon, witness at mga biktima. Pabor dito si ICC Assistant to Counsel Cristina Conti. Mas pabor ako na hindi mo na i-announce yung warrant. Kasi di ba pag ganito na matutunugan mo na o maririnig mo na, talagang may pagkakataong tumakas. Kaya yung diwa talaga ang esensya ay dapat confidential or secret. Yung request for or issuance ng warrant at yung execution. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Balikan po natin ang issue ng arrest warrant na manggagaling daw sa International Criminal Court. Kung nakapag-issue na nga ng arrest warrant ang ICC laban kay dating Pangulong Duterte, hindi po ang ICC ang kukuha kay Duterte. Ginigit kasi ng Malacanang na hindi nito kinikilala ang jurisdiksyon ng ICC dito sa Pilipinas dahil umalis tayo sa ICC noong pang 2019. Pero matagal nang nilinaw ng Malacanang na kung idadaan ng ICC ang arrest warrant sa Interpol, yung International Criminal Police Organization, wala po itong choice kundi makipagtulungan. Bakit?
Dahil kahit umalis tayo sa ICC, kinikilala pa rin natin ang jurisdiksyon ng Interpol. Ang Interpol po ay isang multinational group na binubuo ng 196 member countries. Ang pakay po nito ay makipagtulungan para huli ng mga pugante na tumatawid-tawid ng mga international borders. Pero hindi po gaya ng lumalabas sa pelikula, ang Interpol ay hindi po isang special SWAT team na pupunta sa isang bansa para manghuli o makipagbarilan sa mga pugante. Ang trabaho po talaga ng Interpol ay coordination at information sharing. Ang Interpol ay merong opisina na tinatawag na National Central Bureau sa lahat po ng mga member countries ito. Diyan nakikipag-coordinate ang Interpol pag merong wanted. Halimbawa, pag may arrest warrant na nilabas ang isang bansa o kahit ang isang international tribunal gaya po ng ICC, maglalabas ang Interpol ng tinatawag na Red Notice at ipapakalat po ito sa lahat ng member countries. Gaya po nitong nasa likod ko. Ang Red Notice po ay isang request sa local law enforcement na arestuhin ang isang tao at i-extradite sa ibang bansa. Ngayon, nasa bawat bansa na po yan kung pahahalagahan nila itong Red Notice. Hindi kasi pwedeng magpilit ang Interpol kung ayaw kumilos ng isang bansa. Ngayon, Lunes ng gabi, meron pong 11 Pilipino na nakalista sa Red Notice ng Interpol sa kanyang website. Wanted po sila sa sari-saring krimen mula murder hanggang sex trafficking. Kapansin-pansin po na wala dyan si dating Pangulong Duterte. Pero sinasabi rin ng Interpol na hindi nito pinapublish ang lahat ng red notices nito. Ngayon, paano nga kung meron ng red notice ang Interpol para kay Pangulong Duterte? Kung sakali lang. Kung sakali po, idadaan muna yan sa National Central Bureau na mahahanap po sa NBI at sa PNP. At maaaring ang mga mag-aaresto ay hindi po mga banyaga. Kung sakali po, mga kapwa Pilipino rin na miyembro ng NBI o ng PNP. Tila may patotsyada si Vice President Sara Duterte sa nabuwag na unit team. Nabudol daw kasi siya noon kaya hindi na raw siya mag-i-endorso ng mga kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Buwelta naman ng Malacanang, hindi unit team ang gumawa ng masama. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Man na si PRD nung sa harap ng mga Pinoy na dumalo sa pa-Thanksgiving event sa Southern Stadium sa Wan Chai, Hong Kong kahapon, tila nagpahapyaw na si Vice President Sara Duterte sa susunod niyang plano sa 2028 elections. Ang pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa tulong ninyo, sa kampanya ninyo, sa suporta ninyo para sa akin at sa boto ninyo noong nakaraang halalan noong 2020. At sa susunod na halalan sa 2020, joke lang. Kasama ng bisit ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Thanksgiving ang mga senatorial candidate ng Partido Demokratiko Pilipino. Pero wala raw siyang balak i-endorso sila sa midterm elections. Sabi ko nga sa inyo, nadala na ako, na-scam na ako, nabudol na ako. Hindi ako mag-endorso ng kandidato. Kasi baka pagkatapos ng eleksyon, sasabihin nyo na naman, na-scam ba yamin Inday Sara dahil sa iyo? Meron pang biro ang bise tungkol sa Pangulo. Sir, pakihanap nga yung inutusan ni Marcos na patayin yung aking... Yan. Dahil sa mga ganyan, nakakasuhan ako eh. Isa sa 7 nakabinbing articles of impeachment laban kay VP Sara ang pag-amin niyang may inutusan na raw siyang pumatay sa Pangulo kung may mangyari sa kanya. Kaya ang palasyo agad pumalag sa mga tirada ng bise. Is it not the other way around? Hindi naman po siguro inakala din ng miyembro o ng mga miyembro ng unit team na mabilis magagastos ni VP Sara yung 125 million pesos na confidential funds in just 11 days. Hindi rin po din siguro inisip ng unit team noon na siya may mga kakilalang assassin. Sa gitna naman ng maugong na posibleng pagpapaaresto ng ICC sa kanyang ama, matatandang idinawit din si VP Sara ng self-confessed hitman na si retired police officer Arturo Las Cañas ng Davao Death Squad sa Oplan Tokhang noong mayor pa siya noong 2010.
Sa Article 5 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nag-commit umano ang bise ng murder at conspiracy to commit murder dahil umano sa malawakang patayan sa kanilang syudad sa pagpapatuloy ng EJ case ng Davao Death Squad. Para sa mga tatayong House prosecutors, malakas ang ebidensya nila. Meron pong testimonial evidence na si Las Cañas. So, may direct evidence na nagpapatotoo po nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Umabot na sa halos 900 ang nahuhuling dayuhang POGO workers sa bansa. Ang kaso, pahirapan ng deportation kaya hamon ngayon kung paano sila pagkakasyahin sa detention facility. Nasa Frontline ng balitang yan si Brian Basa. Rehas na bakal ang nasa bungad ng temporary custodial facility para sa mga detainee sa Pasay City. Ang mga nakakulong dito, mga nahuli mula sa iba't ibang POGO at scam hub raid na ikinasa ng PAOK. Binabantayan nila ito kasama ng pulis at mga tauhan ng BJMP. Hindi karaniwang selda ang nasa loob, kundi maliliit na kwarto. Di aircon pa ang mga ito at ang mga detainee hindi naka-uniforme, kaya para lang silang magkakapit-bahay. Masaya kami dito. Kasi ito, may aircon, may masarap na pagkain. Yung empleyado namin dito na mabayat sila talaga. Pagpatak ng alas 6, nakapila na sila sa mess hall para maghapunan. Tahimik silang kumukuha ng pagkain bago maupo sa tapat ng mesa. Ganitong kasimple ang buhay ng mga dayuhan, malayo sa masalimuot nilang karanasan sa POGO. Ginawang custodial facility ang dating dormitoryo ng isang POGO hub na ni-raid sa Pasay City. Bawat kwarto may kanya-kanyang double-decker, kaya kasya hanggang 10 tao. Pero matapos ang mga matagumpay na raid sa mga scam hub, nagkakasiksikan na rito sa dami ng mga nakadetining dayuhan. Sa huling bilang, halos 900 dayuhang POGO workers ang nasa custodial facility. Nahuli sila simula nang ipatupad ang total POGO ban noong nakaraang taon. Nasa physical custody sila ng PAOK ngayon. Ibig sabihin, milyon-milyon ang ginagastos ng PAOK para sa pagkain, kuryente, tubig, pati pagpapagamot ng mga detainee. Kung mababawasan naman namin sila ng ganun karami, siguro mangilan-ngilan na lang matitira rito. And that will be easier for us to move and to operate. Naghahanda na ngayon ang PAOK at ang Bureau of Immigration para sa POGO 1000 o ang sabayang pagpapauwi sa 1,000 dayuhang galing sa POGO sa loob ng 2 linggo. Pero magagawa lang daw yan kung kumpleto na ang papeles ng mga deportee. Ang problema, others have their passport with them, others wala. So yung mga wala, kailangan namin kumuha, mag-secure sa iba't ibang embassy. Like, halimbawa, yung one-time travel. Lagpas tipping point na rin yung sarili naming facility because our facility can only carry 100 plus and ngayon parang more than 300 na yung laman yan. Habang di pa nagagawa ang POGO 1000, naghahanap na ang PAOK ng iba pang lugar na pwedeng paglagyan ng mga mahuhuli sa mga susunod na raid. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Patuloy ang pagsuyod sa iba't ibang lugar ng mga tumatakbong senador para sa Bilang Pilipino 2025. Nasa frontline ng balitang yan, Ria Fernandez. Sinalubong ng mga OFW sa Singapore si re-electionist Senator Bong Revilla nitong weekend. Nakipagpulong si Revilla sa mga leader ng iba't ibang organisasyon ng mga Pinoy roon sa San Pedro, Laguna. Nagdiwang ng Women's Month si re-electionist Senator Francis Tolentino. Nag-motorcade din siya mula Cabuyao hanggang Calamba. Ipinagdiwang naman ni senatorial candidate at Congresswoman Camille Villar ang Women's Day sa Candon City, Ilocos Sur. Binigyang diin niya ang kahalagahan ng mga babae sa komunidad. Sa pagbisita naman sa Bulacan, nangako sina senatorial candidates Bonifacio Bosita at Ariel Querubin na itutulak nila ang pagpapakulong sa mga smuggler at hoarder na siyaan nilang dahilan ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Sa panayam sa aplikante ng One News, nananawagan si senatorial candidate Leody de Guzman na pantayin na ang minimum wage sa buong bansa. Bago pa raw kasi ipatupad ang regional wage increase, pantay-pantay umano noon ang sahod ng mga manggagawa at mas malakas anya ang ating ekonomiya. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5.
Tiniyak ng isang international IT expert at election certifier na mahirap ma-hack ang sistemang gagamitin ng COMELEC para sa Bilang Pilipino 2025. Sinabi yan kasabay ng pagselyo ng source code para sa Overseas Voting and Counting System o OVCS. Bukod sa firewall, meron ding intrusion detection system ang mga ito pagdating sa transmission. Kumpara sa mga nagdaang eleksyon, aabutin lang daw ng 3 hanggang 4 na segundo ang transmission mula sa presinto papunta sa data server. Mabilis daw ito masyado para mapasok ng hackers. So the ability to hack into a private network that is encrypted and then the cellular providers have separated it from all other traffic. It's just how much time do they have and how many resources. I'm not going to say it won't be hacked, but it's going to take someone a lot of effort, a lot of time to do it. Showbiz Tonight na tayo. Sumabak na sa acting si kapatid star Dylan Menor sa Ang Himala ni Nino. Ito na nga yung Bukang Liwayway. Tama nga sabi ni Lolo Edmundo, maganda nga talaga dito. Fresh and very boy next door ang atake ni Dylan sa kanyang first appearance as Inigo. Pero kamalas-malasan niya na nakawan agad siya ng gamit. Mas kilalanin pa ang karakter niya sa mga susunod na episode. Abangan si Inigo sa Ang Himala ni Nino, weekdays 11:15 AM dito sa TV5. Kuhang-kuha ng heartthrobs ng Ang Mutya ng Section E ang kiliti at kilig ng international fans sa kanilang latest dance craze. Yan ang Daling-Dale song mula sa latest episode ng series. Panayang giling ng cast, kabilang na ang mga mega heartthrob na sina Kiefer aka Andres Mulak in his Black Sando at ang paboritong redhead Japinoy na si Yuri played by Rabin Angeles. Agad yan nag-trend, kaya ang fans mula US, Europe hanggang sa Asia at ultimo si Bini Juana, daling-dali talaga. May pa-live demo rin si Rabin dito sa TV5. Kwento niya, thankful siya sa fans lalo't ang layo na ng kanilang reach. Sobrang nagulat po talaga ako kasi dito pa lang po sa Pilipinas na sobrang dami na pong nakakakilala sa amin. Hindi na po ako makapaniwala. Tapos umabot pa po ng ibang bansa. At na-realize ko po yun nung nagkaroon po ako ng LED sa NYC, sa New York. Meron po silang pinagawang ganun sa akin. Thank you po. Marami pa akong baong showbiz scoops na dadali sa inyo mamaya. Kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, pasahero ng tricycle sa La Union, naglabas ng itak sa kalsada at nirangan ang nakainitan niyang van. 3 bakasyonista mula sa Baguio dead on the spot matapos bumangga ang kanilang van sa simentong harang. Malapit ang pagtama ng kidlat sa Australia sa pool sa dashcam. At Batang Quiapo writers at producers inimbitahan ng COMELEC dahil sa isang eksena sa serye. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa dashcam video ang pagtama ng kidlat malapit lamang sa dinadaanan ng sasakyang yan sa New South Wales, Australia. Ayon sa nag-post, tumama ang kidlat sa railway track. Ilang metro lang ang layo ng highway sa tinamaang riles. Sa kabila nito ay ligtas namang nakadaan sa kalsada ang mga sasakyan at wala ring nasaktan. Wala ring ulat ang nang pinsala sa railway.
Nauwi sa disgrasya ang bakasyon ng magkakaanak sa Benguet. 3 sa kanila ang patay habang 19 ang sugatan matapos bumangga ang kanilang van sa sementong harang. Yan at iba pang aksidente sa Frontline Report ni Gary De Leon. Napaiyak na lang sa sakit habang inilalabas ng mga rescuer ang lalaking yan na naipit sa loob ng nadisgrasyang van sa Tuba, Benguet. Ang iba niyang kaanak natrap din sa loob. Agad namang isinugod sa ospital ang mga biktima matapos mailabas sa van. Base sa investigasyon, galing ang magkakamag-anak sa bakasyon sa Baguio City at pababa na sana sa La Union. Habang bumibiyahe sa bahagi ng Marcos Highway, biglang nawalan ng preno ang driver. Dahil dito, tuluyang bumangga ang van sa sementong harang. Sa kasamaang palad, 3 ang dead on the spot. Overloading ang nakikitang sanhi ng aksidente. Parehong wasak ang unang bahagi ng 2 pampaserong bus matapos magsalpukan sa Sariaya, Quezon. Base sa investigasyon, nag-overtake ang isang bus para lampasan ang sinusundan na sasakyan. Sakto nakasalubong nito ang isa pang bus sa kabilang linya hanggang sa tuluyan nagsalpukan. Dead on the spot ang isang pasahero habang 2 ang sugatan, kabilang isa pang pasahero na naputulan ng paa. Hawak na ng mga pulis ang 2 driver. Sugatan sa paa ang isang namamasura sa Nagilian Road sa Baguio City. Yan ay matapos siyang masagasaan ng lasing na rider. Ayon sa mga pulis, nawalan daw ng kontrol ang motorsiklo sa palikong bahagi ng kalsada hanggang sa tuluyang nabundol ang biktima. Nangako naman ang rider na sasagutin ang pagpapagamot ng sugatang lalaki. Tumagilid ang multipurpose vehicle na yan sa Boni Avenue sa Mandaluyong City. 5 ang sugatan sa disgrasya. Ayon sa mga otoridad, galing daw sa San Mateo, Rizal ang sasakyan at maghahatid lang sana ng kaanak sa Mandaluyong. Nawalan daw ng kontrol ang MPV dahil sa madulas na kalsada kaya bumangga ito sa Center Island saka tumagilid. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Kanya-kanyang diskarte pa rin ang mga kapatid natin kung paano maibsan ang epekto ng mainit na panahon. Ang ilang eskwelahan nag-adjust na po ng school hours. Ang ilang barangay naman nagtalaga ng mga tambayan para magpapresko. Nasa Frontline na balitang yan si Ria Fernandez. Hindi pa tuluyang sumisikat ang araw. Nasa eskwelahan na mga estudyanteng ito sa Bagong Baryo, Caloocan. Ngayon kasi ang unang araw ng kanilang adjusted face-to-face classes dahil sa matinding init. 5:30 na madaling araw hanggang 8:30 a.m. ang pang-umagang klase. Habang ginawa ng 8:45 a.m. hanggang 11:45 ng tanghali naman ang panghapon. Kaya ang mag-inang Joanne at Justin, aminadong nahihirapan pa sa bagong oras ng pasok sa eskwela. Diba, inaantok pa po kasi yung anak ko. Gusto pa pong matulog, sabi ko, gumising na siya. Nakakaantok po. Pero okay din po naman para iwas init na rin po. Alinsunod ang adjusted schedule sa kautusan ni Education Secretary Sani Angara para maiwasan ang matinding init sa mga eskwelahan. Ayon sa Pag-asa, posible pang umakyat ang temperatura sa katapusan ng Abril o unang linggo ng Mayo, kung saan pwede raw maging 48 to 50 degrees Celsius ang heat index o damang init ng panahon. Pero sabi ng State Weather Bureau, hindi naman daw ito magiging sing-init noong nakaraang taon na may strong El Nino. Bukod sa mga estudyante at guro, mahalaga rin ang kapakanan ng mga senior citizen at may kapansanan ngayong tag-init. Kaya ang Department of Health isinusulong ang pagkakaroon ng cooling station sa mga barangay. Pwede raw itong isang air-conditioned room na pwedeng tambayan ng mga matatanda at PWD para iwas heat stroke. Pero sa Barangay South Triangle, one with nature ang diskarte sa pinapaspasang pagbubukas ng pocket parks. Kasama po sa plano po yun, yung mga halaman na mumulaklak para sa magandang kapaligiran. Nagpakalat din ng mga permanenteng tolda sa mga sakayan, gaya sa may elliptical road. Hirit lang ng mga naghihintay na commuter, upuan para iwas ngalay. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Pinag-iingat ng mga health expert ang publiko sa posibleng pagtaas ng kaso ng food poisoning dahil sa umiinit na panahon. Kung paano yan maiiwasan, alamin sa Frontline Report ni Gio Robles. Kahit anong panahon, masarap talagang kumain. Pero dahil tumitindi ang init nitong mga nakaraang linggo, pinag-iingat ng mga health expert ang publiko sa posibleng pagtaas ng bilang ng mga nafu-food poison.
Mabilis kasing masira o mapanis ang pagkain kapag mainit ang panahon. Kaya sa Philippine Digestive Health Week sa East Avenue Medical Center, may paalala si Doc. Be aware, no, especially the high heat index. Sometimes kasi magsuspoil yung mga kinakain natin. So we see an increasing rates of acute gastroenteritis at this time. Hindi rin daw sapat kung irihit o initin ang pagkain. Madalas daw kasi na ito pa ang sanhi ng food poisoning. Tiyakin ding malinis ang mga kamay tuwing nagluluto, lalo na bago at pagkatapos kumain. Madalas daw kasing pagmulan ng foodborne diseases ang maruming kamay. Dahil mainit, hit na hit din na pampapresko ang mga sa malamig at iba pang paninda sa kalye. Pero payo ni Doc, hinay-hinay lang daw. Yung street vendors na nagbebenta ng scramble, halo-halo, ice candy, no, na they should maintain, no, yung proper food handling and yung hygiene, no, sa pagkain. Pero ano nga ba ang senyales na dapat bantayan laban sa food poisoning? Ayon kay Doc, unang senyales ay ang mataas na lagnat. Pangalawa, tuloy-tuloy na pagsusuka na ikinahihina na ng pasyente. At pangatlo, may dugo na ang dumi. Kung makaranas ng mga nasabing sintomas, agad daw kumonsulta sa doktor at iwasan mag-self-medication. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mainit-init na balita ngayong gabi, 2 bus ang sangkot sa aksidente sa bahagi po ng EDSA Carousel sa Guadalupe, Makati. Sa mga larawan, kita ang basag na windshield ng isang bus na bumangga sa isa pang bus na nasa harapan lamang. Ayon sa Philippine Red Cross, higit 30 ang sugatan. 8 sa kanila diniretso sa ospital ng Makati. Nagdulot po yan ng pabigat ng trapiko sa northbound lane ng EDSA. Sa huling abiso ng MMDA, 9:45 p.m., tukod ang pila ng mga sasakyan hanggang EDSA Kalayaan. Patuloy pa ang investigasyon sa ugat ng disgrasyang yan. Opisyal ng Mr. at Mrs. Carino ang aktor na si Bugoy at volleyball player na si EJ Laure. Intimate church wedding ang napili ng dalawa. Ginanap yan sa Tagaytay. Naging emosyonal si Bugoy nang makita si EJ na naglalakad sa aisle. Little Miss Bride naman ang anak nilang si Scarlett. 2020 nang ipakilala ni Bugoy at EJ sa publiko ang kanilang daughter. 2023 nang ma-engage naman ang dalawa. Hindi naman nagustuhan ng COMELEC ang ilang eksena sa Batang Quiapo dahil sa issue ng premature campaigning. Ano ito ginagawa niyo? Premature campaigning. Hey! Hey! Wait a minute. Hindi ako nangangampanya. This is just a test print na hindi ko alam kung paano nakarating sa kamay mo. Sa March 5 episode ng serye, kinondena ng fictitious character ni Albert Martinez as Manila Mayor Roberto Guerrero ang pagpapakalat ng campaign poster ng Vice Mayor niya, played by Chanda Romero. Tinawag niya yang premature campaigning. Ang hanas dyan ng COMELEC, wala naman daw batas na nagbabawal sa premature campaigning sa Pilipinas since ipinatupad ang automated selection system. Dahil dito, pinatawag ng COMELEC ang producers ng serye. Maaaring ito ay fictional pero sana lang para maiwasan yung misinformation at baka kasi paniwalaan ng milyon-milyon nila ng mga tagapanood na sana ma-correct lang kahit man lang yung batas na pinapatupad natin sa halalan at yung ginagawa talaga bago mag-eleksyon. Susunod, vlogger sa Cebu na merwisyo ng mga motorista nang mag-ala snail man sa gitna ng highway. Lalaking sakay ng tricycle, nagamok at naglabas ng itak sa La Union. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline.
Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagulantang ang mga bakasyonistang sakay ng van nang mag-amok at maglabas ng itak ang isang lalaki sa La Union. Nagalit naman ng lalaki nang businahan ng van ang sinasakyan niyang tricycle. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Huwag magbababa ng bintana, kuya. Natakot ang mga pasahero ng van na ito sa San Fernando City, La Union nang mag-amok at maglabas ng itak ang lalaking yang nakaharang sa kanilang tapat. Tila akma pa niyang tatagain ang sasakyan. Inutusan niya ang driver na itabi sa gilid ng kalsada ang van. Lalo tuloy nagpanik ang mga pasahero. Kuya, tawag kayo ng ano? Sino tatawagan natin? Wala pa dito police station. Umawat na yata ng kasama. Maya-maya pa, may isang umawat sa nagwawalang lalaki. Pero ayaw niyang papigil. Nang makatsyempo, dito na umalis ang sasakyan. Sige, tayo na, kahit mo. Bilisan mo na, kuya, diretso na! Bilis! Ayon sa uploader at isa sa mga sakay ng van, galing ang kanilang grupo sa isang outing sa San Juan. Sakay ng tricycle ang lalaking nagwala. Posible raw na naggalit sa kanila ang lalaki nang businahan ng driver ang tricycle para mag-overtake hanggang sa inabutan sila ng tricycle. Dito na sila binabaan ng nagwalang lalaki. Hindi na sila nakapagpa-blotter dahil sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Nagpapalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Kahit may pa-public apology, porsigido ang PNP Highway Patrol Group Central Visayas, nakasuhan ang vlogger na nag-ala snail man sa highway sa Cebu. Bukod kasi sa delikado, matinding perwisyo ang inabot ng mga motorista sa kanyang gimmick para lang magka-content. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Visayas correspondent na si John Aroa. Panay na ang busina ng mga motorista. Sa tindi ng traffic kahapon sa National Highway ng Consolacion, Cebu, ang mga sasakyan hindi makausad-usad. Ang dahilan, isang lalaking gumagapang sa gitna ng kalsada. Nakakostyum pa siya na kulay berdeng kuhol. Ipinost pa yan sa Facebook ng binansagang Snailman na isa palang vlogger na kilala bilang si Boss LB o Brian M. Nasi sa tunay na buhay. Dahil dyan, pinahanap siya ng mga tauhan ng Highway Patrol Group Central Visayas. Kanang mo-volunteer day ko nga madto ko sa police station nga mga Kusa naman siyang nagpunta sa Consolacion Police Station at naglabas ng public apology. ngay ko pa sa ilo sa akong safe nga nabuhat na di maayo. O gusto pa sad nakakos ko kasamok sa daan dito sa Consolacion. Pero porsigido ang mga otoridad na sampahan siya ng reklamo. Dapat umanong managot sa batas ang naturang vlogger para maging responsable sa paggawa ng online content. Madali lang kasi magsabi ng apology. Isa na ito sa strong signal natin dun sa mga gustong mag-create ng content that they must be responsible enough kung ano yung consequence dun sa mga pinagagawa nila na content. Hindi ito ang unang beses na may sinitang vlogger ang HPG matapos gumawa ng delikadong content. Noong nakaraang taon, ipinatawag din ng HPG ang mga vlogger na nakasuot naman ng Spider-Man at San Goku costume na gumagawa ng mga stunts sa Trans Central Highway sa Cebu. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5 Visayas. May napili ng bagong Prime Minister ng Canada matapos ang halos isang dekadang pamumuno ni Justin Trudeau. Siya po si Mark Carney mula sa Liberal Party ng Canada. Nanalong kanilang partido via landslide sa botohan ng party members. Plan raw niyang palagan ng trade war sa pagitan ng Canada at Amerika sa pamamagitan ng pagpataw din ng mga taripa. Wala pang experience sa politika si Carney pero dati siyang gobernador ng Bank of Canada at ng Bank of England. Wala pang petsa kung kailan siya formal na maupo para masimulan ang kanyang termino. Back-to-back ang comebacks ng ilang K-pop artists ngayong araw. Kabilang na dyan ang member ng Red Velvet na si Sugi. Yan ang music
video ng kanyang single na Baby Not Baby. Bahagi yan ng kanyang bagong extended play na Accidentally on Purpose. Ipinamalas ni Sulgi ang pagiging versatile pagdating sa concepts. Bukod kay Sulgi, ngayon din ang release ng first ever extended play ng ITZY member na si Yeji. Confident at fearless ang kanyang portrayal sa music video ng single niya na Air. Mala 80s na synth pop ang kanyang bagong kanta. Ito na ang kanyang first single and mini album sa kanyang solo debut. Siya rin ang unang solo debut o nag-solo debut sa K-pop group na ITZY. Abangan ng love story na from wedding booth to wedding for real. At nag-iisang Asia stop ng Mayhem concert ni Lady Gaga, alamin. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingao po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Heads up Asian Little Monsters! I-ready na ang flight to Singapore dahil yan lang ang nag-iisang Asia stop ng Mayhem concert ni Lady Gaga. Ayon yan na mismo sa concert organizer nito na Live Nation. 4 days ang show na gaganapin sa National Stadium from 18 o May 18, 19, 21, and 24. Sa March 18 at March 20 ang MasterCard pre-sale, habang sa March 21 ang general sale ng tickets. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Monday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong Pampa-Good Night, sino mag-aakala na ang biroang kasalan mauuwi sa totohanan? Abayan ang pinatunayan ng mag-ex na mag-asawa na ngayon mula Nueva Ecija. Yan sina Haruka at Edward. Kuha yan noong 2013 sa marriage booth nila noong high school. Sila nang ipalista ang laro-larong kasalan sa eskwelahan. Fast forward, eto na sila ngayon. Nagkabalikan daw sila nung college at nauwi sa totoong church wedding noong 2023. Entry yan ni Haruka at Edward sa nauusong Did We Make It Challenge sa TikTok. Patunay na sila talaga ang nakatadhana sa isa't isa. Parang yan yung parang manifestation, di ba? Pwede. Ganun. Manifestation. Talaga diba? siya. Parang fake it till you make it. Parang ganun din, di ba? So, wala lang. Entry ko lang as Monday. Happy Monday. Kasi ang tagal nyo eh. Hindi, gusto ko, pinigisip ko kasi kung i-entry ko yung love story namin ng asawa ko, pero okay na. Mas maganda yung ganun mo. Yung manifestation. Bongga yung ganun niya. Parang I can feel it. Totoo naman eh, di ba? Nakikita lang nila tayo off-cam talaga. Oo nga eh. Buti mga Naloloka busulog talaga sila sa atin. Hindi ka sure dun, sir. Alam mo, may dahilan daw kung bakit si Snailman gumagapang doon sa kalsada. Ano? Magdideliver ng liham. Snail mail. Ba't parang wala namang natawa? It's supposed to be a joke. Sense of humor. Okay. Kasalanan pa namin. Pero paltang na lang to. Wow! 2 versus 1, ha? Yung may sense of humor naman. Yan po ang 45 pag yung mas malaking headlines. Sana'y magaling din mag-joke. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasanggas pag-uulita. Hindi ako mapatalo. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Ed Lingao. Magandang gabi.